Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kapag nawala ang isang tao na mahalaga sa atin, katawan lamang nila ang nabubulok at tuluyang naglalaho. Ngunit nananatili pa rin ang kanilang mga alaala sa ating puso, kahit na iniwan na nila tayo sa mundong ito. Kaya nga importante na sulitin natin ang bawat sandali na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Gawin nating espesyal ang bawat ordinaryong araw upang meron tayong alaala na pwedeng balikan. Dear Papa Dudut, hello po, magandang araw o gabi sa inyo dyan at sa mga katulad kong panatiko ng channel ninyo na nadiskubre ko rito sa YouTube. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bea. 34 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Manila. Taga Visayas po talaga ako. Bali dito lang ako nakapag-asawa. Buong buhay ko ay lumaki ako sa probinsya namin at kasama ko doon ang mapamahiin at makwento kong nanay Ernesta. Kaya nga laking tuwa ko nang nadiskubre ko itong channel ninyo. At pumasok agad sa isipan ko na ikwento rito ang mga karanasan ko sa buhay, sa mga istorya ni nanay. Noong bata pa ako ay palaging sinasabi ng nanay ko ang tungkol sa mga elemento na kasama raw nating nabubuhay sa mundong ito. Noong una ay hindi ko yon maintindihan dahil musmus pa lamang ako. Ngunit noong nagkakaedad na ako ay unti-unting pinangalanan ni nanay ang mga elementong ito na hindi nakikita ng ating mga mata. Halimbawa noon ang mga duwende, aswang, tiyanak, kapre, tikbalang, ligaw na espiritu, white lady at kung ano-ano pa. Habang tumatagal ay nadadagdagan ang mga yon. Kaya masasabi ko na pinalaki talaga niya kami na matatakutin. Yun din ang rason kung bakit maingat kaming magkakapatid sa lahat ng bagay na ginagawa namin. Halimbawa kapag pumupunta kami sa isang lugar na hindi pamilyar sa amin, ay hindi namin dapat makalimutang magtabi-tabi po upang walang nuno sa punso na maabala. O di kaya naman ay mag-sign of the cross para mapanatili ang kaligtasan namin. Palagi ring sinasabi sa amin ni nanay na huwag kaming basta-basta tatanggap ng pagkain na binibigay ng mga taong hindi namin kakilala. Dahil baka raw may inihahalong kakaibang sangkap doon. Wag na wag rin daw kaming basta-bastang magtitiwala sa kung sinong kakausap sa amin sa daan dahil baka may masama itong balak sa amin. Maging mapagmatyag daw kami palagi at maging alerto dahil hindi raw namin nakikita kung sino ang aming binabangga. Kung maaari wag din kaming magpapaabot ng dilim pahating gabi sa daan dahil yun daw ang mga oras na nagsisilabasan ang mga masasamang elemento. Dala na rin ng takot at baka may mangyaring masama sa amin ay sinunod na lang naming magkakapatid ang bilin ni nanay. Masasabi ko naman na ni minsan ay hindi kami ipinahamak ng mga payo at paalala niya sa amin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay mababantayan kami ng nanay namin, lalo na kung nagsilakihan na kami, Papa Dudut.
Bata pa lamang, pangarap ko na talagang pumunta sa Maynila upang magtrabaho. Gustong-gusto ko rin kasing makita ng personal ang mga naglalakihang gusali at landmark sa Maynila na sa libro ko lamang noong elementarya nakikita. Kaya nga nung nakapagtapos ako ng high school at niyaya ako ng tiyahing ko na mamasukan bilang kasambahay sa Quezon City, ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa na sumama sa kanya. Siyempre kahit na gaano ako ka-excited, ay nakakaramdam pa rin ako ng pagdadalawang isip dahil nga baka hindi ako payagan ng nanay namin na pumunta sa malayong lugar. Hindi rin kasi maganda ang sinasabi niya tungkol sa Maynila, Papa Dudut. Tulad ng marami raw manggagancho at masasamang tao dito. Kung tatanungin ninyo ako kung nakalawas na ba rito ang nanay ko, ay hindi pa sa tanang buhay niya ang isasagot ko. Bali nagkaroon lamang siya ng ideya at pangit na pagtingin sa Maynila base na rin sa mga kwento ng mga kamag-anak namin. At ilan lang niyang kakilala na galing na rito. Meron kasi sa kanila na hindi talaga naging maganda at mabuti ang karanasan nung lumuwas at nagtrabaho dito, at marami sa kanila ang nagsabi na huwag na raw naming pangarapin at tumapak pa sa Maynila. Sa kabila ng mga kwentong iyon ay hindi pa rin ako natinag at dinaglaho ang pangarap kong makaluwas papunta rito. Malaki kasi ang paniniwala ko na tayo naman ang gumagawa ng ating kapalaran, at hindi porke hindi maganda ang sinapit ng isang tao ay otomatiko nang magiging masalimuot ang sayo. Pero syempre tinandaan ko ang mga dapat at hindi dapat na gawin mula sa mga kwento at karanasan ng mga taong yon dito sa Maynila. Kaya nga nung kinausap ko na si nanay para magpaalam na gusto kong sumama sa tiyahing kong mga tulong dito, ay pinaramdam ko talaga sa kanya na desidido na ako. Sa huli naman ay napapayag ko rin si nanay, ngunit marami siyang binilin sa akin. Kasama na doon ang mga paniniwala niya sa mga elemento na hindi natin nakikita, ngunit posible na pala nating nakakasalamuha. Umuo na lamang ako dahil wala namang masamang idinulot sa aming magkakapatid ang mga tagubilin ng nanay namin. At hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin sa puso ko ang bawat isa sa mga payo at paalala niya. Taong 2010 nang dumating ako rito sa Maynila, Papa Dudut. Sobra akong namangha dahil ibang-ibang lugar dito sa probinsya namin. Imbis na matataas na puno at nagtataas ang gusali ang madalas kong nakikita. Marami ring sasakyan na may iba't ibang laki at napakabibilis din ang takbo. Sa probinsya kasi namin ay limitado lamang ang mga sasakyan at madalas magkakapareho pa ang itsura. Kaya nga tuwang-tuwa ako. Ngunit sabi ng tiya ko ay hindi lang daw yon ang mukha ng Maynila. Hindi lang daw karangyaan kundi meron ding kahirapan. Pero hindi ko na masyadong idedetalye ang tungkol sa bagay na yon. Dahil alam naman natin na kahit sa Amerika ay merong mahihirap, hindi ba? Papa Dudut, habang nagtatrabaho ako dito sa Maynila, ay hindi ko kinalimutan ang mga bilin sa akin ng nanay ko. Pero hindi naman ibig sabihin ay sinarado ko na sa ibang tao ang aking sarili. Kumbaga'y binalanse ko lamang. Dito nga ako natutong makisama para hindi ako mapag-iwanan ng nakararami. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Nakilala ko ang aking asawa na si Rafael, taga Bulacan. Pero nagtrabaho sa isang factory sa Manila. Bali 27 years old na ako nung nagpakasal kami. At nakilala na rin naman siya ng nanay ko dahil umuwi muna kami sa probinsya at doon nga kami kinasal sa West. Pero kinailangan naming bumalik sa Maynila dahil nandito ang hanap buhay namin. Hindi na ako nangangatulong dahil gusto naming bumuo ng sarili naming pamilya. Nangupahan rin kami sa isang maliit na kwarto sa Maynila na malapit sa pabrika na kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit hindi kami kaagad binayaan ng anak, Papa Dudut.
Pero hindi kami nawala ng pag-asa na isang araw ay ipagkakaloob din ng langit ang kahilingan namin yon upang mabuo na ang aming pamilya. At dahil wala nga akong trabaho at naboboring na rin ako sa inuupahan namin, kapag pumapasok ang mister ko, ay naisipan kong magtinda-tinda ng mga lutong pagkain sa tapat ng paupahan namin. Buti na lamang at mabait ang landlord namin dahil pinayagan niya ako. Plano ko rin kasing makatulong sa asawa ko sa pag-iipon para in case na mabuntis na ako ay may pambili na ng mga gamit at damit ni baby. Kaso'y nag-pandemic noong 2020 kaya nawala ng hanap buhay ang mister ko. Nung una akala namin ay hindi lang sila papapasukin ng isang linggo ngunit sa umabot ng isang buwan at sa huli inanunsyo ng kumpanya niya na kailangan daw nilang magbawas ng trabahante dahil malaki na ang lugi nila dahil sa pandemya. At sa kasamaang palad, isang mister ko sa mga natanggal na trabaho. Down na down kami ng mga panahong yon dahil hindi naman ganun kalaki ang savings namin. At hindi rin namin alam kung gaano kahabang lockdown. Kaya naman desidido ang mister ko na maghanap ng panibagong mapagkakakitaan. Sa awa ng Diyos kahit pa extra ay nakakapasok naman hanggang sa lumuwag naman ang quarantine at nakahanap ng panibagong mapapasukan ng aking asawa bilang construction worker. Kaya lang ay stay in sila noon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Kaya ako na lamang ang mag-isang madalas sa nirerentahan naming apartment. Umuuwi naman ang mister ko tuwing ikalawang linggo, Papa Dudut. Bali may day off sila na 2 araw, Sabado at Linggo. Pwede naman silang umuwi ng lingguhan ngunit pareho kaming nangihinayang sa pamasahe niya. Lalo na pag sa malalayong lugar siya na didestino. Kaya imbis na kunin ang isang araw na day off, pero lingguhan ang uwi ay kinuha na lamang niya yung 2 araw na day off sa loob ng 2 linggo. Siyempre pag nasa bahay siya ay pinaparamdam ko talaga sa asawa ko kung gaano ko kasabik sa kanya. Bukod sa pinagluluto ko siya ng mga paborito niyang pagkain, ay kulang na lang ay hindi ako umalis sa tabi niya dahil nga sa miss na miss ko na siya. At ganon din naman siya sa akin. Hindi ako madamdaming tao, Papa Dudut. Alam niya ng asawa ko kasi parang wala lang sa akin sa tuwing umaalis siya para bumalik sa trabaho nila. Pero sinasabi ko naman sa kanya na nalulungkot ako at sa totoo lang ay ayaw ko na nga siyang pabalikin doon. Pero kailangan namin ng pera, lalo na kung plano na naming magkaanak. Kaya tinitiis ko ang lungkot na nararamdaman ko sa bawat pag-alis niya at kinakasabikan ko na lamang ang muli niyang pag-uwi sa bahay namin. Kaya lang isang beses ay sobra akong naiyak sa pag-alis niya at paulit-ulit kong sinabi sa kanya na ayaw ko na siyang bumalik sa kanyang trabaho. Ewan at hindi ko nga maintindihan noon ang aking sarili. Yun naman pala ay meron ng sorpresa na naghihintay sa amin na hindi pa namin alam pareho. Sa huli umalis pa rin si Rafael pabalik sa kanyang trabaho at naiwan akong mag-isa sa aming inuupahan. Doon ako umiyak ng umiyak kasi pag hindi ko ginawa yun ay para bang sasabog na lamang ang dibdib ko sa labis na lungkot. Natatandaan ko na nararamdaman ko lamang ang bagay na yon pag malapit na akong magkaroon ng period. Kumbaga'y bumababa ang happy hormones nating mga babae at mas nagiging emosyonal tayo. Kaya nga pinagsawalang bahala ko na lamang ang kalungkutan na yon at inantay ng ilang araw dahil baka duguin ako. Pero makalipas ang 1 linggo ay hindi nangyari yon, Papa Dudut. Sa halip ay nagising na lamang akong may iniindang kung ano sa aking sikmura. Kaya naman napatakbo ako ng mabilis sa lababo upang sumuka. Ang akala ko ay may mali lamang sa kinain ko nung gabi. Kaya ako sinisikmura. Buti na lang kasi at hindi ako pala inom ng gamot na klase ng tao. Sa halip ay nagsalin ako ng maligamgam na tubig at nilagyan ko yon ng asin upang yon ang aking inumin. Bahagya namang gumaan ang aking pakiramdam at sinabi ko ngayon sa asawa ko
Pinayuhan niya ako na magpahinga na lang daw at huwag magpapakapagod sa paglilinis ng bahay ng araw na yon. Nabanggit ko kasi sa kanya na plano kong mag-deep cleaning ng apartment namin at maglaba, pero dahil nga sa nararamdaman ko ay pinagpalibang ko na lamang muna ang lahat. Pero nagpatuloy ang morning sickness ko ng mga sumunod na araw at noong na-realize ko na hindi pa nga ako nagkakaroon ng period ay nag-sink in na sa akin na baka buntis ako o Papa Dudut. Kaso'y ayoko namang mag-assume, kaya para makumpirma ko ay bumili ako ng pregnancy test kit at nung nagpositibo ang PT ko ng hindi lang isa at 2 beses kundi 3 ay kulang na lamang ay tumalon ako sa tuwa. Ngunit ikinalma ko ang aking sarili dahil ayokong may mangyaring masama sa baby na nasa sinapupunan ko. Naisip ko nga rin kaagad na sabihin kay Rafael ang magandang balita, ngunit nanaig sa akin ang isang ideya na sa pag-uwi na lamang niya doon ko siya sosurpresahin. Kaya kahit na hindi ako magaling magtago ng sikreto ay pinigilan ko na lamang madulas ang dila ko sa aking asawa. Papa Dudut, excited ako na magkabibi kami ni Rafael dahil matagal na naming pangarap yon, ngunit kasabay ng damdaming yon ang takot at pag-aalala sa puso ko na unti-unting nabigyan ng espasyo. At bigla ko naalala ang isa sa mga istorya sa akin ng nanay ko tungkol sa mga aswang at tiktik na korsonada ang mga batang nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang ina. Nawala na yon sa isipan ko matagal na panahon na, simula nang lumuwas at manirahan ako rito sa Maynila. Ngunit naisip kong maingay dito kaya wala ring mga aswang o tiktik. Kumbaga probinsya lang sila dahil di hamak na mas maraming liblib na lugar doon kumpara dito. Pero bigla na lamang nagbago ang lahat nung isang araw ay nagkakwentuhan kami ng mga nanay at misis na kapwa naming naninirahan sa apartment building na kinakaroonan namin ni Rafael. Ito yung mga panahon na hindi pa ako buntis kumbagay random lang na nakapagkwentuhan kami at ako ang nag-open ng topic. Tinanong ko kasi sila kung naranasan na ba nilang aswangin sa tanang buhay nila, lalo na nung pinagbubuntis nila ang kanilang mga anak. O kung naniniwala ba sila sa aswang at elemento na hindi natin nakikita ngunit posible nating nakakasalamuha. At laking gulat ko dahil marami ang nagsabi sa kanila ng mga karanasan nila na masasabi kong hinding-hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Ayon kay Alice, hindi niya totoong pangalan, isa sa mga kapitbahay ko na unang nag-welcome sa amin ni Rafael sa apartment building na tinitirhan namin, ay naniniwala raw siya sa aswang. Dahil nung pinagbubuntis niya ang panganay niya, nung nasa Aklan pa lamang daw sila nakatira, ay ilang beses siyang nakarinig ng mga kaluskos sa bubungan nila. Nung unay inakala lang daw nila na ibon yon o di kaya ay pusa na napadaan. Pero dumalas daw yon ang dumalas tuwing gumagabi. Kapag sinisilip daw ng asawa niya sa bubungan ay wala naman itong nakikita. Pero pagpatak ng hating gabi ay nagigising daw siya sa tinis at lakas ng kaluskos. Nakulang na lamang ay bumutas ng kanilang bubong. Nang mga panahong yon ay nasa 3 buwan siya ng kanyang pagbubuntis. Kaya malakas ang kutob ni Alice na aswang yon dahil kalat na kalat daw ang ganong kwento sa lugar nila. Si Grace naman ang nagkwento sa amin na isa rin sa mga kapitbahay namin ang nakaranas na meron daw anino ng tao na dumudungaw sa maliit nilang bintana nung buntis siya sa pangalawa niyang anak. Ang mga panahong yon ay nakatira sila sa Morong Rizal at bukid daw ang katabi ng bahay nila. Nung unay napagkamalan daw niya yung asawa niya dahil nga may isang beses na lumabas ito ng isang gabi upang bilhin ang pagkaing pinaglilihan niya. Inakala raw ni Grace, Papa Dudut, na nakauwi na ang asawa niya kaya naman excited sana siyang pagbuksan ito ng pinto.
Ngunit naalala niya ang bili nitong hanggang hindi naririnig ang boses nito na nasa kabilang pinto na nagkukumpirma na nakarating na siya ay huwag raw bubuksan ni Grace ang kanilang pintuan. Nang mga panahong yun wala pa silang masyadong kapitbahay at talaga namang liblib ang paligid. Marami rin ang masasamang loob kaya naman ingat na ingat silang mag-asawa. Kundi lang daw talaga naaawa sa kanyang mister ay hindi ito lalabas para bumili ng gusto niyang pagkain. Kaya nga bago pa mahawakan ni Grace ang bukasan ng pinto ay natigilan siya at nagtanong kung ang asawa na raw ba niya ang nasa labas at kumakatok. Pero wala siyang narinig na sagot kaya kinabahan siya at natakot. Tapos ilang sandali pa ay nakarinig siya ng mga yapak papunta sa bintana nila at nanlaki ang mga mata niya nang may ulo ng tao na pilit dumudungaw doon. Hindi naman maliwanag ang labas ni na Grace, gayon din ang ilaw ng bahay nila. Kaya hindi niya lubos maaninag ang mukha ng taong nakadungaw sa bintana. Ang natatandaan lamang niya, ang kulay puti sa mga mata nitong nandidilat habang nakatitig sa kanya. Sa takot ni Grace ay sumigaw daw siya ng pagkalakas-lakas. Kaya tumakbo palayo ang taong yun at makalipas ang ilang sandali ay siya namang pagdating ng kanyang asawa. Kinuwento raw niya sa mister niya ang nangyari at agad silang nag-report sa barangay na nakakasakop sa kanila. Hindi rin nakalimutang mag-share ng karanasan ng isa pa naming kapitbahay na si Aleli Papadudut. Sa probinsya naman daw nila yon nangyari dahil doon sila nagstay sa bahay ng biyenan niya noong nagbubuntis siya. Bali inabutan kasi sila doon ng lockdown. Taga Iloilo pala ang biyenan nila Papadudut at masasabi ni Aleli na hindi naging maayos ang pakikitungo nito sa kanya nung unang beses siyang ipakilala ng asawa niya rito. Nagalit pa nga raw sa kanilang matanda noong nagpakasal sila ng patago pero nagbago ang lahat noong nabuntis si Aleli at pinaalam nila yon sa buong angka ng mister nila. Papadudut tuwang-tuwa raw ang biyenan niya nang malaman nito na buntis na siya at magkakaapo na sa nag-iisa nitong anak na lalaki. Pero kwento pa ni Aleli, hindi raw siya komportable sa tuwing nilalapitan siya ng kanyang biyenan at inihimas-himas nito ang kanyang lumalaking tiyan. Para raw kasi itong asong mabangis na manlalapa anumang sandali kung makatingin sa tiyan niya. Kaya hindi tuloy niya mapigilang mapraning, lalo na at aware naman siya sa mga kwentong aswang. Alam naman daw niya na masamang mambintang at manghusga ngunit base sa pinakitang kilos ng matanda ay hindi niya mapigilang matakot. Dagdag pa nga ni Aleli, tuwing gabi raw ay nakakapanaginip siya ng pusang itim na titig ng titig sa kanya. Tapos pag-araw ay lagi raw siyang nakakakita nito sa kalsada, titig na titig din sa kanya na para bang may masamang ipinapahiwatig. Doon ko biglang naalala ang kwento sa akin ng nanay ko tungkol sa mga aswang na nagaan yung hayop o tao para makalapit sa kanilang biktima nang hindi nila namamalayan. Sa huli nakunan si Aleli pagsapit ng ika-6 na buwan ng kanyang pagbubuntis. Hindi lang yon ang mga kwentong ibinahagi sa akin ng mga kapitbahay naming nanay na nakaklose ko talaga Papadudut. Marami pang iba kaya naman noong nalaman kong buntis ako ay napangibabawa na ng matinding takot ang kasiyahan at pananabik na nararamdaman ko. Pakiwari ko ay hindi na ako ligtas sa inuupahan namin dahil anumang sandali ay merong elemento na pwedeng kumuha sa baby na nasa sinapupunan ko. At ayokong mangyari yon dahil noon pa lamang ako nabuntis. Siyempre gusto kong alagaan ang magiging anak namin ni Rafael dahil siya ang anghel na matagal na naming hiniling at pinapanalangin na ipagkaloob sa amin. Kaya nga nag-decide ako na wag na munang ipaalam kahit kanino ang tungkol sa pagdadalang tao ko Papadudut.
Kaya lang isang gabi ay merong nangyari. Bali hindi ako noon makatulog sa kadahilan ng hindi ko alam. Tandang-tanda ko na pasado 12:00 na noon ng hating gabi. Pero tila hindi ako mapakali. Isang oras bago yon ay kausap ko sa cellphone ang aking asawa. At alam ko sa aking sarili na hindi ko na siya may istorbo dahil nga may trabaho pa siya kinabukasan. Kaya nag-scroll na lamang ako sa cellphone sa pag-asa na aantukin na rin ako pagkalipas ng ilang sandali. Ngunit wala. Hindi pa rin ako dinalaw ng antok kaya nag-decide akong bumangon para uminom ng gatas. At sakto pagkabukas ko ng ilaw ay laking gulat ko nang may kumalabog sa harapan ng pintuan ko, Papa Dudut. Sa kaba ko ay hindi ako agad nakaimik. Pinakiramdaman ko kung merong pang kasunod ang kalabog na yon. At makalipas nga ang ilang segundo ay napahiyaw na ako sa gulat ng sunod-sunod na hampas mula sa labas ang narinig ko mula sa aming pintuan. Tapos ay makaraan pa ang ilang sandali ay nakarinig ako ng mga papalapit na yabag at pamilyar na boses mula kay Grace. Alalang-alala ang tono ng kanyang boses, Papa Dudut, dahil siguro'y sa sigaw ko. Kaya nung nahimasmasan na ako ay pinagbuksan ko siya ng pinto. Kinuwento ko sa kanyang nangyari at natakot din siya dahil sino naman daw ang posibleng gumawa noon. Kinaumagahan ay nireport namin sa aming landlord ang nangyari at tandang-tanda ko ang pagsalubong ng kilay niya. Tapos ay bigla siyang may tinanong sa akin na ikinagulat ko ng husto. "Buntis ka ba?" Aniya habang titig na titig sa akin. Ako naman ay otomatiko na dalawang isip kung sasabihin ko sa kanya. Pero sa huli inamin ko rin ang totoo dahil wala namang dahilan para ilihim ko ang aking pagdadalang tao. "Opo, pero nito ko lang nalaman. Ilang araw pa lang po," sabi ko. Pero sinundan yon ng tanong na bakit na punong-puno ng pagtataka. Doon na sinabi sa amin ng landlord namin na ilang araw na raw niyang nakikita ang isang lalaki na nakatitig sa tapat ng kwarto na nirerentahan namin ng asawa ko. Nung unay hindi raw niya yon pinansin dahil umalis din naman. Baka raw interesado lamang ito sa bakanting kwarto malapit sa inuupahan nila Grace na mayroong signage sa gate ng aming apartment building. Pero nung isang gabi ay nakita raw niya itong nakaupo na sa tapat ng pintuan ng kwarto ng inuupahan namin. Ay agad na niya itong sinita. Mabilis raw itong tumakbo ng hinabol ng landlord namin ngunit agad na nawala sa kanyang paningin. Nung hinanap niya raw ito ay isang malaking ibon ang dumaan sa kanyang ulunan. Nakamuntik pa raw siyang tukain. Mayahalin tulad daw ang ibong yon sa isang buwitre o vulture na kumakain ng mga lamang nabubulok, mapahayop man o tao. Papa Dudut, doon ako nakaramdam ng kaba at hilakbot sa paniniwalang aswang ang nilalang na yon. Ganon din ang paniniwala ng mga kapitbahay ko kaya naman natakot sila para sa bibi na nasa sinapupunan ko. Nang sinabi ko yon sa nanay ko nang minsang kaming nakapag-usap sa cellphone ay binalaan niya ako na mag-alsa balutan na. Wag na raw akong manatili sa tinutuluyan namin ni Rafael dahil di raw magiging ligtas ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Agad ko rin yung sinabi sa asawa ko at mas nanaig sa kanya ang pag-aalala kaya naman agad-agad din na naghanap kami ng panibagong matutuluyan. Sa kasalukuyan ay naipanganak ko ng ligtas ang baby namin ni Rafael. Pero hindi talaga ako pinatahimik ng mga kwentong aswang ng nanay ko at personal kong karanasan mula rito sa buong panahon ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Kaya nga kung todo bantay sa akin ang asawa ko at pinaluwas pa namin sa Maynila ang kapatid ko para makasama ko nang sa ganon ay hindi na ako matakot. Nung masilang ko naman ang baby namin ay nabawasan na ang kaba ko sa dibdib ko. Pero takot na akong magbuntis ulit dahil posible pa rin palang magkaroon ng aswang sa isang matao at maingay na lugar katulad ng syudad. Papa Dudut, masasabi ko na malaking bahagi ng takot na ito ang mga istorya ng nanay ko sa amin nung kabataan namin. Pero alam ko na wala naman siyang masamang hangarin kaya niya kami pinag-iingat sa mga bagay na ginagawa namin, lugar na pinupuntahan at tao na nakakasalamuha.
At kahit na nga nitong taon ay pumanaw na ang nanay ko, masasabi ko na dala-dala ko pa rin sa aking puso ang mga payo at pangaral niya. Kasama na rin ang mga istorya niya na gusto ko ring ikwento sa aking anak pag lumaki na siya. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mabasa niyo ito at may ere sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Bea. Ang gusto ng mga magulang ay mapabuti ang kanilang mga anak, kaya nila ito pinapayuhan. Halos karamihan sa mga magulang ay ayaw mapahamak ang mga anak nila. Kaya nga importante na wag nating masamain ang mga payo at pangaral nila sa atin. Itanim natin yon sa ating mga isipan at palaging alalahanin kahit na hindi na natin sila kasama sa mundong ito. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa susunod na horror story mamayang 7:30. At ganoon din ang Papa Dudut Family. Yan po ang aming weekly family vlogs na kung saan ay pwede kayong manalo ng GCash prize. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.